Good day, everyone. I am Lionel Simafranca, and together with my partner, Irene Perales, we are honored to present our discussion on the Iranon tribe. Today, we will explore the rich history, culture, tradition, and significant contributions of the Iranon people. Through this presentation, we aim to provide you with a deeper understanding of the Iranon people's way of life, their historical backgrounds, and their influence on Philippine society. We encourage you to listen actively and engage with us as we unfold the fascinating story of this remarkable tribe. Thank you, and let's our discussion begin. Ang Iranon ay isang pangkat etniko sa Pilipinas at Malaysia na kilala sa kanilang husay sa paggawa ng barko at pagiging magaling na mandaragat. Sila ay may malalim na koneksyon sa mga Maguindanao at Maranao at dating mga maritime traders na nakipagkalakalan sa mga karatig na bansa. Noong panahon ng mga Kastila, kinikilala ang mga Iranon bilang matatapang na mandirigma at madalas silang nagsasagawa ng raid sa iba't ibang lugar. Dahil sa impluwensya ng Islam, marami sa kanila ang naging Muslim na naging mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Sa kasalukuyan, naninirahan pa rin ang mga Iranon sa Mindanao at Sabah, Malaysia, kung saan patuloy nilang pinapahalagahan ang kanilang tradisyon, wika at kasaysayan bilang isang makapangyarihang pangkat ng mga mandaragat at mandirigma. Ngayon, ating tatalakayin ang mayamang kultura ng mga Iranon, partikular na ang kanilang mga tradisyonal na seremonya, kabilang dito ang kasal, libing at piyesta ng ani na mahalagang bahagi ng kanilang buhay at paniniwala. Ang mga seremonyang ito ay puno ng kahulugan at simbolismo na nagpapakita ng kanilang pagkakinlanlan, pananampalataya at pagpapahalaga sa kanilang kultura. Kadalasang ginagamit sa mga pagdiriwang ang mga makukulay na dekorasyon, bandila at payong na sumisimbolo sa karangalan, kasaganaan at espiritualidad. Sa ating pagtatalakay, mas maunawaan natin kung paano isinasagawa ang mga seremonyang ito at kung bakit mahalaga ang mga ito sa komunidad ng Iranon. Ang usungan o usunan ay isang palangkin kung saan nakaupo ang lalaking ikakasal habang isinasagawa ang prosesyon patungo sa bahay ng babae. Ito ay bahagi ng adat kidatuan, isang tradisyon na nagpapakita ng karangalan at kadakilaan ng mga lalaking ikakasal. Sa prosesyon, siya ay sinisilungan ng payong na sumisimbolo sa proteksyon at mataas na katayuan. Samantala, ang mga babaeng Iranon ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan na may stripe motifs tuwing kasal at iba pang espesyal na okasyon. Ang mga disenyong ito ay nagpapakita ng kanilang kultural na identidad at yaman ng tradisyon. Ang Fiesta Kaamatan ay isang fiesta ng pag-aani na ipinagdiriwang ng mga Iranon bilang pasasalamat sa masaganang ani. Sa ganitong pagdiriwang, sila ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan at mga palamuti na sumisimbolo sa kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ang piyesta ay nagpapakita ng pagkakaisa ng kanilang komunidad at kanilang pagpapahalaga sa agrikultura at tradisyon. Ang sagayan ay isang sayaw pandigma na isinasaayos ng mga Iranon, Maguindanao at Maranao. Ipinapakita nito ang mga galaw at hakbang ni Prinsipe Bantugan, isang maalamat na bayani na lumaban at nagtagumpay sa digmaan. Sa pagsasayaw ng sagayan, ginagamit ng mga mandirigma ang makukulay na kasuotan, espada at kalasag na sumisimbolo sa kanilang katapangan at kahandaang ipaglaban ang kanilang bayan. Ito rin ay isang ritual na pinapaniwalaang nagbibigay lakas at proteksyon sa mga mananayaw. Ang usungan ay isang uri ng palangkin na ginagamit sa mga seremonyal na okasyon at bilang beer para sa patay. Kadalasang ginagamit ito upang buhatin ng mga labi ng yumao patungo sa libingan at may mahalagang papel sa ritual ng pagluluksa. Bukod sa libing, maaari rin itong gamitin sa mga prosesyon o iba pang seremonya, tulad ng pagdiriwang ng mga mahalagang personalidad. Ang usungan ay may masalimuot na disenyo na maaring mag-iba depende sa okasyon, kung saan sa libing ito ay solemne at formal. Samantalang sa ibang seremonya, ito ay maaring maging makulay at detalyado.
Ang usungan ay hindi lamang isang sasakyan, kundi isang simbolo ng tradisyon, ritual at paggalang sa buhay at kamatayan. Ang mga kulay ng payong ay may malalim na simbolismo sa kultura na kumakatawan sa iba't ibang uri ng tao at katangian sa lipunan. Narito ang kanilang kahulugan. Para sa berde, sumisimbolo ng karangalan, kapangyarihan at pinuno tulad ng mga dato at nobility. Sa dilaw, nauugnay sa kabanalan at reliyon, ginagamit sa mga sharifs o mga reliyosong tao. Sa puti, kumikilala sa karaniwang tao at ang kanilang mga libingan ay pinapalumutian ng 8 puting payong bilang simbolo ng kanilang pagiging pantay-pantay. Sa pula, kumakatawan sa kabayanihan, tapang at passion, ginagamit para sa mga bayani at mga taong may malasakit sa bayan. Para sa lila, sumisimbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga komunidad. At ang asul, kumikilala sa kalinisan at puridad at ginagamit upang tukuyin ang mga taong mataas na integridad. Sa Iranon, ang mga ritual ng libing ay may kahulugan at tradisyonal na pagsunod. Una, ang paglilinis at pagbabalot ng katawan. Ito ay paggalang sa namatay gamit ang puting tela bilang simbolo ng kalinisan. Pangalawa, ang paglalagay ng katawan sa tarking. Ang tarking o libingan ay may malalim na 1.8 metro bilang bahagi ng kanilang paniniwala sa tamang libing. Pantatlo, ang pagtakip ng libingan ng lupa. Ito ay hindi sementado. Ipinapakita ang paniniwala sa muling pagkabuhay at buhay pagkatapos ng kamatayan, kaya hindi sementado ang libingan. Pang-apat, ang pagbuhos ng tubig sa libingan. Ito ay paglilinis at pagprotekta sa kaluluwa ng namatay. At ang panghuli, ang pandiyaga, isang serye ng mga gawain upang magbigay ng kaluwagan at konsolasyon sa mga naulila. Ang Iranon ay isang pangkat etniko sa Pilipinas na karamihan ay Muslim. Marami sa kanila ang naninirahan sa baybayin at nakikinabang mula sa dagat sa pamamagitan ng pangingisda at kalakalan.